Hello, hello, hello. Ito na yung matagal nyo nang nire-request na power station na gusto nyong itest natin. Ito yung Flowatt. Sa packaging niya, ang kasama niya ay yung user manual at yung charging cable. Parang EcoFlow or Bluetti lang siya na yung charger niya ay built-in na sa mismong power station. So, cable lang to, which is okay. Initial impression natin ay okay yung build quality niya. Akala ko nung una ay metal yung casing kasi ang ganda ng pagkakagawa, pero plastic pala siya. Plastic siya pero maganda yung quality ng plastic na ginamit nila. Hindi siya mukhang cheap. Sa harap nandito yung power button natin. Sa left side yung AC input natin. Doon yung isasaksak itong cable. At meron tayong PV input. So solar panel. Anong size ba to? Mukhang XT90 yung size niya, so medyo malaki. At ang voltage range na pwede nyo isaksak ay 12 volts to 36 volts. So okay na okay kasi medyo mataas yung maximum voltage na pwedeng isaksak. Sa right side, meron tayong isang AC outlet. Sa likod, wala na. So wala siyang USB port or anything. Mukhang battery at inverter lang yung nasa loob na meron siyang kasamang charger. Binasa ko na yung manual niya at mukhang meron siyang EPS or emergency power supply. Hindi UPS ang tawag nila kundi EPS kasi medyo mas matagal yung delay nung pag-switch ng power from AC input to battery. So pwede nyo gamitin to na pang emergency power supply sa mga devices nyo na hindi nangangailangan ng super bilis ng pag-switch ng power kapag nagkaroon ng power interruption. Ititest natin yan mamaya kung gaano ba kabagal. Ang sabi sa manual 20 milliseconds daw. Tapos yung AC charging natin, ang sabi sa manual 500 watts daw. So super bilis niya. Ang battery natin ay nasa 300, ilan ba yung battery nito? 314 amp hour. At yung max PV or solar panel na pwede nyong isaksak dito ay 200 watts. Test natin. Long press para mag-turn on. Ayan. So, nasa 75% tayo. Yung battery display natin dito ay divided into 4. So, 25% per LED. Check natin yung AC output natin since wala naman tayong USB. Yun na ang pwede natin i-check. Tingnan natin yung voltage. 220 volts. Check natin ang frequency. 50 Hz. Nagluloko yung... Ayan, 50 Hz. Nagluloko tong meter natin. Ang problema niya. Check natin kung pure sine wave ba. Hindi nakalagay sa manual kung pure sine wave o hindi eh. Mukhang hindi. Oh, pure sine wave. Hindi ko na-expect na pure sine wave to. Biruin mo yun. Pure sine wave pala. Okay ah. Ayan. Pure sine wave nga at 50 Hz yung frequency. So, etong AC output niya, ang maximum na power na pwede nyo isaksak dyan ay, check natin, i-double check lang natin. Ang alam ko, 250 watts. Yes, 250 watts siya. I-test natin. Saksak tayo ng load. 100 watts. Ayan, 92. Nag-blink nung nagsaksak tayo ng medyo malakas na load. Bawasan natin kasi hindi niya kaya yung sinaksak nating load. Hindi na kaya tong sinaksak natin. Ito yung charger ng ating power station na Thunderbox. 219 watts lang dapat to. Pero most likely baka meron siyang in-rush ng current kapag nag-start ng mag-charge. Kaya niya nare-reach. Check tayo yung ibang charger. Ito mas mabagal to. Ayan. 162 watts. Saktong-sakto. Pag dinagdagan natin ng 100, abot tayo ng 250. Namatay. At nag-red. Pag ganyan daw na nag-red, patayin nyo lang. Na-overload natin. Baka peak power lang yung 250 watts. Ulitin natin. Yan, 160.
No, yung ilaw natin na 50 watts para madagdagan. 214 watts na. May pa tayo ng isa pang charger. Ito. Patay. Ulitin natin, restart natin. Okay na ulit. Yung power supply ang ilalagay natin para pwede nating i-adjust. Wala pang load yun. Tinurnan ko pala yung power supply, namatay na. 200 watts ulit. Saksak nga tayo na mas maliit lang. Clip fan. Ayan, magana. 221. Ano pa maliit na pwede nating isaksak? Ay, wala na tayong saksakan. Puno na. Palitan natin yung clip fan ng charger. Patay. Palitan natin ng power supply. Ilang watts? 163. Pwede pa natin ilagay ito. Ayan. 219. Pwede na tayo magtaas sa power supply natin. 229. Makikita nyo ba? Ayan. Unti-unti natin. Tingnan natin kung saan siya mag-shutdown. 220 something pa lang. Nag-shutdown na siya. Stay lang muna tayo dito. Tingnan natin kung temperature ba yung nagpapapatay sa kanya. 224. Hindi. Taasan pa natin ng konti. 228. Ayun. So sa 228, maging generous na tayo. Sabihin na natin 230 watts. So hindi niya maabot yung 250 watts na claim. Around 230 pa lang namamatay na. Sabihin nyo ng 200 watts para safe. Yung 250 watts baka konting peak lang yun. Now tignan natin kung paano siya i-charge. May narinig akong nag-click. Tapos nag-charge na siya. Check natin kung ilang watts yung charger niya nga. 286 watts. Ang sabi sa manual, around 500 watts. At since may EPS siya, nag-work siya like parang UPS na kapag nakasaksak to, yung power na lalabas dito ay manggagaling sa grid. Magsaksak tayo ng load. Ayun. Naging 391. So, paano natin mako-confirm na yung power na kinukuha natin dito ay galing nga sa grid? Pwede tayong magsaksak ng modified sine wave siguro. Tapos check natin yung lalabas dito kung modified sine wave. Pwede rin natin buksan para makita natin kung may relay. Pinakamadali pala, check natin yung frequency. Kasi ang frequency ng inverter natin ay 50 Hz. Frequency ng grid natin 60 Hz. Meralco. Check natin. 60 Hz. So galing nga sa grid yung lumalabas na power dito kapag nag-charge ka. Gaano katagal siya i-charge? Kung ganyan kabilis yung charging speed natin. Kung 1000 kWh yung battery, charge natin ng 285 watts. Divide lang natin. So mga 4 hours siguro yan kasi may power losses pa. 4 to 5 hours siguro bago mapuno. I-check natin yan, i-discharge naman natin yan mamaya. So, oorasan natin kung gaano siya katagal bago mapuno. Ano ba siyang fan? Parang wala pa ako naririnig na fan. Kahit nung meron tayong sinaksak na load dito. Umiinit nga siya dito. Tignan natin kung saan yung umiinit. May fan na. Ayun. Mandar na yung fan niya. Ayan o, dito sa side na to. Yung umiinit. 42 degrees na siya. Meron din dito sa baba. Sa likod ba? Wala. Sa harap yung mainit. Baka nandyan yung heatsink niya. Next, i-try natin yung PV input natin. Kuha lang ako ng XT90 connector. Flat side, positive. Check lang natin kung may voltage na ma-detect dito. Wala. Gagamitin natin yung power supply natin para maglagay ng 12 volts to 36 volts. Set natin sa 12 volts. Ayan, pwede na yan, 12 volts. Tape lang natin to make sure hindi mag-short. Ayan. Ang sabi sa manual,
ay automatic na naka PV priority to. So, kapag nagkaroon ng at least 60 watts na power dito sa PV input natin, ay lilipat yung charging niya sa PV. Ewan ko kung titigil yung AC or ano, titingnan natin. So, bantayan natin yung wattage dito kung mawawala. Okay lang na napunta tayo sa 13 volts kasi 12 volts to 36 volts naman yan. Nag-charge siya ngayon ng 51 watts at bumaba na yung wattage sa wattmeter natin. Naging 4 watts na lang. So, naging 4 watts na lang. So, hindi talaga nag-disconnect yung AC kasi nga may EPS siya. So, kapag nagsaksak tayo dito, kukunin niya sa AC input yung power. Ayan, 100 watts. Yung 110 watts yung nakalagay dito. Pero yung nagcha-charge dito, galing sa PV pa rin or sa power supply natin. Ang sabi maximum ay 200 watts. Pag 200 watts, divide natin na 5. Maximum siguro nating safe na ilagay dito, 40 volts. Ay, sobra na. Since 36 volts nga pala yung maximum dito. So kapag sinet natin yan para hindi tayo sumobra, 35 lang, 5.1, nasa 178 watts lang yung kaya natin gawin sa power supply natin. So iset natin siya ng 35 volts. Tanggalin natin to. Ayan, 35. Turn on natin. Ayan, tumigil na mag-charge dito. Ayan, 139 watts. 129 watts. So nasagad na natin. Bumagsak yung voltage ng input natin, naging 28 na lang. Hindi binanggit kung may MPPT, pero mukhang may MPPT kasi bumaba yung voltage kanina tapos dahan-dahang tumaas. Hinanap niya yung maximum power point. Ayun, tigilan natin. Na-test na natin yung gusto natin malaman. So, ang recommended na maximum wattage ay 200 watts. Ano ba mangyayari kapag mataas ang nilagay natin? Bubuksan na lang muna natin bago natin gawin yun. Or kakabitan natin na mas mataas. Tignan natin kung ano mangyayari. Maulan pa rin ngayon so hindi natin matitest talaga. Ito na ma-max out na natin yung power so hindi natin maabot yung 200 watts. So magkakabit tayo ng solar panel para ma-max out natin. Ang sabi dito 200 watts yung maximum. At hindi nagsasabay yung charge ng AC at DC. So, mamimili lang siya at ang priority niya ay yung DC. Basta umabot na siya ng 60 watts, yun, dun siya mag-start mag-charge sa PV natin or sa DC input. Magandang gamitin na pang backup power siya. Like sa mga siguro sa piso wifi, pwede. Pero kung gusto mo na kapag puno na yung battery tapos meron ka pa ring harvest sa solar panel, ayun yung gagamitin niya. Mukhang hindi yun ang mangyayari kasi automatic na kinukuha niya sa AC input eh. So, pang charge lang yung PV at kapag nawalan ng power, yun, saka mo magagamit yung solar panel or kapag nabawasan yung battery. Sige, hintayin natin para ma-confirm natin yan. Hintayin natin mapuno yung battery and then isaksak natin tong DC input, then magsaksak tayo ng load dito. Tingnan natin kung saan niya kukunin yung power. Pero yun nga, most likely sa AC input pa rin kahit na may power yung PV natin at puno na yung battery. Sige, balik tayo pag puno na to. Ayan, fully charged na. Saksak natin ulit yung DC input natin. 35 volts. Ayan. Hindi na rin siya nagcha-charge dahil full na nga yung battery. Tapos check natin kung ano mangyayari pag nilagyan natin ng load para makita natin kung saan manggagaling yung load, kung sa DC ba or PV or sa AC. Sa AC pa rin galing yung DC natin and walang wattage. So yun nga, kung gusto mong manggaling sa solar yung power na lumalabas dito pag gagamitin mo UPS, hindi mangyayari unless tanggalin mo yung etong AC input mo. Next ay capacity test natin. Tignan natin kung ilang watt hours kasi ang advertised na capacity nito ay 1000 watt hours. Sasaksak natin yung 100 watts natin na load na kapag kukomputin natin dito sa 1000 watt hours, dapat mga 10 hours siya. Usually yung 50 watts natin na LED light ang nilalagay natin, pero kung yun ang ilalagay natin, abutin ng 20 hours. So medyo matagal. Para bukas ay pwede na natin agad ma-check. So titingnan natin to bukas kung ilang watt hours yung makukuha natin.
So halos 9 hours na yung tinatakbo ng power station. Meron na siyang 0.89 kilowatt hours. Kulay red na yung battery indicator. So malapit na daw siya malobat. Ina-expect natin na 10 hours yung itatagal niya. Pero realistically, 80% ng capacity ay okay na sa atin. And so far, naabot na natin yung 80%. Tignan na lang natin kung ano yung exact na watt hours makukuha natin. Hindi ko na inabutan. Naman kakapatay niya lang kasi nag-timer ako ng 30 minutes. Babalik akong 30 minutes sana. Hindi na umabot. Check natin kung ilang watt hours at ilang minuto siya tumagal. Nagtagal siya ng 577 minutes or around 9.6 hours yan. So almost 10 hours na yung tinagal. At ang nakuha natin, 0.91 kilowatt hours or 910 something. Kasi kulang tayo na accuracy dito para sana alam natin yung exact. Pero around 910 out of 1,000 watt hours. So around 91% yung nakuha natin na capacity, which is very good. Magte-turn on pa ba siya? Yes, nagte-turn on pa. Meron pa bang output kapag tinurn on ulit? Wala na, kasi nagbe-blink nga. Namatay na talaga. Bago natin i-charge, buksan na natin para makita natin yung itsura nito sa loob. Sa ilalim may nakita ko mga tornilyo. May seal, wala nang warranty. Baka may sumasabit. Teka lang, ganito natin. Wala naman pala. So, ito yung umiinit. Etong part na to. Nakita natin sa thermal camera. Tapos dito rin. Ito yung mga relay natin. Ayan. So, yun yung maririnig nyo kapag nagsaksak ng charger. May dalawang fans. Intake. So, exhaust pala yung dalawang vent dito sa taas. Kasi, humihigop to dito. Silipin ko lang muna itong board. Tignan natin kung paano siya nag-work. Okay, ito yung nakita ko. Meron tayong dalawang DSP dito. Etong isa na to mukhang nagko-control sa MPPT controller ng power station. So, meron siyang built-in na MPPT. Ito yung inductor niya. Makikita nyo yung line dito. Ito yung naghihiwalay sa low voltage. Tapos ito yung AC natin. Nandito yung relay natin na naririnig nyo kapag nagsasaksak kayo nung AC input natin. At mukhang bidirectional yung inverter. Meaning, etong components na to, siya yung ginagamit niya to convert from 3.2 volts. Yes, ito yung battery terminal natin. Mukhang isang cell lang yung gamit nila. Pag i-check nyo yung voltage niyan, ayan yung battery input. Ayan, 3 volts lang siya. Etong part na to, ito yung component na nag-step up sa 3.2 volts, possibly to around 300 volts. Tapos, ito na yung mag-modulate para maging pure sine wave na 220 volts AC. Meron din siyang DSP na nagko-control niyan. And then, kapag magcha-charge ka, automatic, i-charge niya yung battery natin na gagamitin niya rin yung same na components na nandito. Kaya natin sinasabing bidirectional inverter kasi yun nga, magiging in reverse naman yung 220 volts na AC natin, i-step down niya to 3.2 volts para ma-charge yung battery natin. Mas konti yung components, wala tayong external na charger kasi yung inverter niya mismo yung charger. Kaya rin hindi natin magagamit yung inverter kapag meron tayong AC input kasi nga once nagsaksak ka na AC input, ang function nitong inverter natin nagiging charger. At kapag nawala yung AC input, saka lang siya magiging inverter. Yun. Kaya yung gusto natin na naka-backup lang sana yung AC input natin tapos meron tayong PV at yung power sa PV ang kukunin niya, hindi pwedeng mangyari kasi nga basta nakasaksak yung AC input natin, naka-charger mode lang itong inverter. Ayun. Tapos ang dami nating capacitor dito para sa DC input yan ng inverter kasi nga 3.2 volts yan tapos 250 watts. Kung i-compute natin yan, 250 watts divide natin ng 3.2, kailangan niya mag-provide ng 78 amps para makuha lang yung 250 watts, which is mataas. Hopefully kaya ng battery. Kayang-kaya ng battery talaga yan kasi yung battery natin, ano ba yun? 314 ata? Oo, 314 amp hour. So yung 78 amps na kailangan natin sa 314 amp hour na battery ay kayang-kaya niya, wala pa sa 1C. Sa itsura niya ay mukhang well-designed naman. Conformally coated pa yung mga components kaya ang hirap tignan ng parts.
Kaya hindi ko na rin tinignan, hindi na natin binusisi. At yung mga kailangang i-secure ay nakasecure naman. So, overall, yung build quality, okay. Buksan pa natin, tignan pa natin yung cell talaga. Kailangan tanggalin na to. Sabi na nga ba eh, may screw sa ilalim. Hindi natin titignan yung mismong loob nito kasi fan lang na tapos connected lang yung mga wires dito. Ayan, yung AC input, yung PV input, AC output, tapos yung most likely para sa display at switch. Kahit yung pag-route nila ng wire, ayos din kasi nakahiwalay yung AC sa mga low voltage. Nasa taas siya, yung mga low voltage nasa baba. Yan yung cell, parang binura. Binura yung QR code. Oo, grenade do. Wala, hindi natin makikita yung QR code kung ano yung cell na yan. Binura nila. Ayun, hindi naman na natin kailangang i-disassemble tong cell kasi wala na tayo makikita. Ang titingnan dapat natin itong QR code pero burado. So, wala na rin. Ang okay sa kanya, meron siyang metal frame for compression. Tapos makapal naman yung bus bars. Ayun, so nakita na natin ang loob niya. Yun lang, hindi natin nakita kung anong brand yung cells na gamit nila. Pero na-capacity test naman na natin at ang nakuha natin ay 91% nung advertised capacity at hindi naman siya na-discharge to 0% kasi ayan, yung voltage ng cell natin ay yung voltage ng cell natin ay 3 volts pa. Ang minimum voltage niyan dapat 2.5 volts. So mukhang totoong 314 amp hour naman yung cell na ginamit. Ewan lang bakit nila binubura. Possible baka mga class B na cells to. Di atin alam. Next ay i-charge natin siya. Tingnan natin kung gaano siya katagal mapupuno gamit yung built-in na charger niya. Ito. Parang may nabasa ako sa manual na ang charger niya ay 500 watts. Ito, nakalagay AC charging power max 500 watts. Baka yung sinasabi niyang 500 watts ay charge tapos yung bypass. Like 250 watts na charging power at 250 watts din yung isasaksak mo. Kasi bidirectional na inverter siya. So yung charging power niya rin 250 watts din. Yung nakikita nating 286 watts dito, baka yung 30 watts ay power losses. Anyway, kung 250 watts yung maximum power ng charging natin, sabihin na natin 950 watt hours yung battery kasi hindi naman siya fully discharged. Divide natin ng 250, 3.8, sabihin na natin mga 4 hours. Umandar na yung fan. Silipin natin sa camera para makita talaga natin kung saan yung umiinit. So yung transformer lang pala yung umiinit dito, tsaka yung inductor. Proof na bidirectional kasi dumadaan din dito sa inductor yung pag nagcha-charge tayo. Naka 244 minutes na tayo or around 4 hours yon. At ang voltage natin ay yan, 3.4 na. So almost full na siya. Siguro ilang minuto na lang mamamatay na to. Titigil na. Ayan, malalaman yung malapit na mapuno kapag dahan-dahan na bumababa yung wattage. Ayun, 115 na lang, hindi na 280 plus. Kasi 3.5 na siguro tong voltage ng cells natin. Ayun, 3.6 na. Ayan, 3.6. So full na yan. Kaya dahan-dahan na siya namamatay. At nagtagal siya ng 264 minutes or 4.4 hours. So 4 hours and 30 minutes puno na to. Ang susunod na gagawin natin ay ititest natin yung UPS niya kung pwede ba siya sa computer. Although nakalagay na sa manual na hindi siya recommended para sa computer kasi may chance na mamatay dahil mabagal siya, dahil nga
ay bidirectional na inverter siya. Hindi siya yung katulad ng iba na isang relay lang tapos papatayin niya lang yung relay mula sa AC at nakaabang na kaagad yung inverter. Eto, papatayin niya yung relay sa AC tapos ibabalik ta rin niya yung function ng inverter para maging inverter na siya, hindi charger. Kaya mas matagal. Yun na yung test natin. Ayan, nakasaksak na yung AC charger natin. Saksak na rin natin yung computer natin dito. Papunta yan sa extension dito. Hindi pa umiilaw yung extension natin. Nalaman ko na kahit nakailaw to ay pwedeng hindi naka-turn on yung inverter kapag nakasaksak yung charger. So kailangan yung i-turn on to. Ewan ko kung bakit walang indicator. Ayun, may maririnig kayo nag-click. Naka-turn na. Ayan, may ilaw na. So baka magtaka kayo kapag sinaksak nyo to tapos walang lumalabas dito. Isipin nyo sira. Yun din yung inisip ko kanina, akala ko sira, pero kailangan lang i-turn on din. Hindi dahil nakailaw to ay ibig sabihin naka-turn on na to. Ayan, so turn on na natin yung computer. Ayan. So nanggagaling sa AC pa lang yung power nito. Huhugutin natin yan maya-maya kapag nakaboot na yung computer. Titignan natin kung mamamatay. Ayan, nag-boot na. Hilain na natin to. Hindi naman namatay. So, ang nangyari dyan, maganda yung power supply natin. Kasi kahit biglang namatay, yung pag-switch neto ay nasa lunong power supply. Mamatay ba pag binalik natin? Kasi magsiswitch din yan eh. Kapag ibabalik natin to, magsiswitch ulit siya. Hindi namatay. Possible na hindi siya mamatay sa computer. So, okay yun. Kabit ko lang sa isa pang computer. Mas hindi maganda yung power supply ng isa eh. Ito kasi high-end na yung power supply niyan. So, ito yung isang computer. Nasa malayo yung kanya. Ito. Dito. Kasi nandito yung saksakan niya. So, tignan nyo na lang dito kung mamamatay itong monitor. Tatanggalin ko yung extension. Hindi siya namatay. So, nung tinanggal ko na, okay pa rin. Baka sabihin nyo nakasaksak to sa outlet mismo, hindi dito sa power station. Ito, papatayin ko to. Ayan, namatay. Try pa natin sa modem kasi yun din yung isang pwede yung isaksak dito pang backup. Try natin yun. Ito, meron tayong router dito. Sasaksak natin siya dito. Hintayin natin mag-green. Tapos tatanggalin natin tong AC charger niya. Ayan, kulay green na. Pag nagbago ang kulay niyan, ibig sabihin nag-reset siya. Tanggalin natin to. Hindi siya namatay. Ayan. So kahit hindi nila siya ina-advertise as totoong UPS, EPS lang. Kasi nga hindi nila ma-advertise na less than 10 millisecond yung transfer time nito. 20 milliseconds yung nakalagay sa manual. Pero sa mga tinest naman natin, okay lang naman. Nag-function pa rin siya. Tignan natin sa ilaw kung mapapansin ba natin yung pag-flicker niya. Yung kurap, sinasabi nyo. Balik tayo sa table natin. I-check natin kung may kurap nga yung ilaw. Although na-test naman na natin na nag-work nga siya as UPS. Pero dahil sabi nila 20 millisecond yung transfer time, most likely may kurap tayo makikita dito. Ayan. Tapos papatayin natin yung AC in natin. Ayun, nakita nyo nag-flicker ng konti. Ay, biglang lumakas kasi nag-switch siya sa Meralco. Ayun, pag pinapatay makikita nyo nga talaga. Ayun. Kapag bumalik yung AC in natin, tignan nyo, i-turn on ko ulit yung AC. 1, 2, ayun, biglang lumiwanag. Mga 1 to 2 seconds bago siya mag-switch. Pero yung pagkurap niya, as in, mabilis lang naman. At na-test na nga natin sa computer natin, hindi naman namatay. Before natin tapusin yung video, sagutin natin yung mga most likely itatanong nyo. Anong solar panel ba ang pwedeng isaksak dito? Ang recommended sa manual ay 200 watts. Tapos, i-check nyo yung VOC ng solar panel nyo. Dapat 12 volts to 36 volts. Basta within dyan yung voltage ng VOC ng solar panel nyo, pwede siyang isaksak. I think kahit 300 watts pwede nyo isaksak dito kasi meron naman tayong MPPT controller. Most likely ay imo-monitor niyan kung ilang watts na yung pumapasok at kapag sosobra na, kokontrolin niya or babawasan niya yung pumapasok na wattage para hindi ma-overload yung MPPT controller natin. Hindi pa natin confirm yan, itetest natin yan in the future.
Pero para sure, 200 watts ang gamitin nyo. 60 watts pala to 200 watts kasi sakalang mag-activate tong DC charging natin or PV input natin kapag na-detect niya na more than 60 watts na yung harvest natin. So 60 watts pataas ang kailangan yung kunin na solar panel. Pwede ba siyang gamitin as UPS? Yes, nasagot na natin kanina yan. Pwede siyang gamitin as UPS although hindi siya advertised as professional na grade na UPS. EPS siya, meron siyang 20 millisecond na switch over time at nung tinest nga natin sa ilaw may corrupt. Pero nung tinest natin sa computer natin, hindi naman namatay. Tinest din natin sa router, hindi naman namatay. So, kailangan nyo lang isaalang-alang yon na may chance na pag ginamit nyo sa computer nyo, may chance na pwedeng mamatay siya. Isa pa sa kadalasang tanong ay kung pure sine wave daw ba to. Pure sine wave po siya, napakita na natin sa oscilloscope, pure sine wave siya. May nabasa akong comment, ang sabi ay hindi siya sure kung pure sine wave kasi wala siyang nakitang SPWM na board. Yun yung nagko-control ng pag-generate ng pure sine wave. Wala po kayo makikita dito kasi ang ginamit nila ay DSP. Ito yung advanced chip. Yan pong chip na yan ay same na brand ng ginagamit nila sa DN na inverter. So, hindi naman basta-basta lang itong board nila. Conformally coated pa at ayos naman yung mismong build quality. Makikita nyo naman. Next na tanong ay kung ilang watt hours yung nakuha natin. Ang nakuha natin parang 910 or 91% nung total capacity ng 1000 watt hours. Sa comment din may nabasa ako 850 daw yung nakuha ng ibang nag-test, pero sa atin 910 yung nakuha natin. Most likely ay hindi grade A yung cells na ginamit nila dito, kaya malaki ang chance na magbabago-bago yung makukuha nating capacity based sa unit na makukuha nyo. At yun nga, hindi natin ma-verify kung anong cell yung gamit kasi binura. Baka binura kasi meron nakasulat na B sa cell na yun kasi hindi ko maisip bakit kailangan nilang burahin yung QR code ng cell. Yun lang yung naiisip ko na pwedeng rason na may B na marking doon at ayaw nilang malaman ng tao na grade B yung mga cells na gamit nila kaya grind nila yung QR code. Ito pa pala yung isa sa kinalilituhan ng iba. Totoo bang 314 amp hour yung battery niya? Yes, possible po na 314 amp hour. Hindi natin mako-confirm yan kasi nga burado yung QR code. Pero sa na-test natin, 910 watt hours, divide natin ng voltage, nakakuha tayo ng 284 amp hour. So, pwede nyong sabihin na 280 amp hour to up to 314 amp hour yung cell. Kasi hindi naman natin na-discharge up to 2.5 volts talaga. Kaya hindi natin makukuha yung full capacity. Nung tinest natin yung voltage after natin i-discharge, nasa 3 volts yung voltage ng cell. So, okay yun kasi mas magtatagal yung cell natin kasi mas maaga siyang nagdi-disconnect. Ngayon, nalilito yung iba kasi paano magiging 314 amp hour yan? Napakaliit niya. Yung sinasabi nilang 314 amp hour po kasi ay sa isang cell lang. Isang cell lang po siya. Kaya nalilito yung iba kasi ine-expect nila na 12 volts yung voltage ng battery pero hindi, 3.2 volts lang po. Kapag sa amp hour kasi may kasama pa dapat yan na voltage. Kaya lagi nalilito yung ibang tao kasi sa mga power station usually kapag binanggit nila ang amp hour ay pang isang cell talaga yung ginagamit nila. Kapag nagbanggit ka kasi ng amp hour dapat kasama kung anong voltage yon. Like eto 314 amp hour at 3.2 volts. Kapag ginawa mong 4 na cells to, so nag-series ka ng 4 na cells, tapos sasabihin mong 314 amp hour din siya, pero 12.8 volts naman siya. So masasabi mong eto 314 amp hour, tapos kapag nag-series ka ng 4 na ganito, 314 amp hour pa rin, pero yung voltage nila magkaiba na. Kaya ang maganda kapag nagtitingin kayo ng capacity, watt hours ang titignan nyo, kasi ang watt hours ay amp hour imumultiply nyo sa voltage. So kapag eto 314 i-multiply nyo sa 3.2 volts kasi yun yung voltage ng isang cell, around 1,000 watt hours yun. So, totoo, yun yung 1,000 watt hours na nakalagay sa manual at sa description nila. Ngayon, kapag naka 12 volts ka na battery, 314, 12.8, nasa 4,000 plus watt hours yun. So, ito yung like kong sinasabi, kapag nagtitingin kayo ng capacity, watt hours ang tignan nyo kasi kapag ang amp hour ang tinitignan nyo tapos hindi nyo alam ang voltage, malilito kayo. Pwede ba siyang gamitin habang nakasaksak? Yes,
pero na demo na natin na kapag nakasaksak siya, ang gagamitin niyang power ay yung AC in. Hindi mababawasan yung battery. So parang UPS siya. Pwede ba siyang gamitin 24/7? Pwede po siyang gamitin 24/7. Kung isasaksak nyo yung solar panel dyan, ay automatic naman siya magcha-charge at automatic siyang titigil kapag full na yung battery. So wala kayong magiging issue na ma-overcharge yung battery. Since iisa lang yung cell natin, wala din tayong issue na magiging unbalance yung mga cells natin. So yun ang isang magandang advantage dahil isang cell lang siya. So walang mawawala na balance na cell. Kailangan ba siyang i-discharge bago gamitin? Hindi na po. Pwede nyo nang gamitin to out of the box. Basta may capacity na, pwede nyo nang gamitin. Kapag na empty, pwede nyo na i-charge. Ang recommended lang natin kapag iisa na lang yung bar, mas okay na i-charge nyo na. Pero kung i-discharge nyo naman up to 0, wala namang problema dyan. Life PO4 to, hindi naman yan basta-basta masisira. Anong mga devices ang pwede nyo isaksak? Anything below 200 watts, pwede nyo pong isaksak dito. Sa lumang mga refrigerator, hindi lang ako sure kung mag-work kasi trinay ko sa refrigerator namin. Hindi siya nag-work kasi nare-reach na yung overcurrent protection. Pero pag inverter type na refrigerator yan, pwede. Kasi hindi naman biglaan yung in-rush na current yan. Mga laptops, mga ilaw, pang-charge ng cellphone, pang-charge ng drone, pwede po. Gaano siya katagal bago malobat? Hindi po fix ang sagot diyan dahil nakadepende yan kung ilang watts yung isasaksak nyo. So maganda, tignan nyo yung wattage ng balak nyo isaksak dito. May Google naman, i-search nyo lang kung ilang watts yung gusto nyo isaksak, tapos i-divide nyo dun sa 910 watt hours na nakuha natin. So for example, clip fan, usually 8 watts ang clip fan. So 910 divide natin ng 8 watts. Ayan, so 113 hours siya or 4.7 days. Napakatagal na. Kung laptop naman, laptop ay usually 45 watts. Ayan, so 45 watts, tatagal siya ng 20 hours. Napakatagal. So may nabasa nga tayo na ang sabi ay 850 watt hours daw yung nakuha niya. So para safe na lang, gamitin nyo rin yung 850 watt hours. Divide natin ng 8 para sa clip fan, 106 hours. Divide natin ng 24. Matagal pa rin, 4 days pa rin ang itatagal niya. So, ganun lang po. Hanapin nyo lang kung ilang watts yung nakuha nyo. I-divide nyo sa 800 or 900 watt hours para ma-estimate nyo kung gaano siya magtatagal. And wag nyo kalimutan na up to 200 to 250 watts lang ang pwede nyo isaksak dito. Sa test natin, pag abot natin ng mga around 230 watts, namamatay na siya. Ayan ang ating Flowatt na power station. Ayos na ayos siya. Hindi ko ina-expect na ganito siya kaganda dahil sa price niya at sa laki ng capacity. Pero mukhang ito na ang pwede nating i-recommend kung below 200 watts lang ang hinahanap nyo na power sa AC. Ang wala lang sa kanya, wala siyang USB na output, wala rin siyang 12 volts na output, pero okay lang kasi meron naman tayong 220 volts, tapos napakalaki ng capacity, abot ng 1000 watt hours. Ayos din yung build quality, conformally coated pa yung board. Hindi mo na kailangan ng charger, yung cable lang ang kailangan mong idala. May MPPT controller siya, up to 200 watts, tapos 36 volts pa yung maximum na voltage. Simple lang yung design niya na mas gusto ko naman, mas simple, mas maganda para sa akin. May EPS pa na sa ibang power station ay wala. Ayos na ayos talaga siya. Tapos ang maganda rin sa kanya ay madali lang palitan yung battery niya. Bibili ka lang ng 280 amp hour or 314 amp hour na cell kasi halos magkapareho naman ang size nun. Madali lang siyang palitan. I-unscrew mo lang yung metal frame niya. Mag-fabricate ka lang ng bus bar na swak dun sa terminal nito at ayun, madali lang palitan ng battery. At yun nga, hindi mawawala sa balance yung battery nyo kasi isa lang yung cell. Kasi wala kang kailangang i-balance kasi isang cell nga lang. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!